Mga ka-real talk, talagang ang nakakalungkot lang dito, ano, nagkameron ng hearing sa Senado, sa Congress, na interview kay Katunying tungkol sa isyong itong isang dating pulis ng batok, di ba? Nagkasa ng baril. Tapos, ang ending, walang hustisya pa rin. Yun ang malungkot na nakakasakit na real talk, di ba? Tapos, mga ka-real talk, ano, kaya sorry doon sa ating mga basher na nambash dito kay Kuya Willie Gonzales at dito kay General Torre, no? At ipinagtanggol natin si Kuya Siklista, sorry na lang. Ganun talaga ang hustisya sa atin eh. Malungkot. Talagang pinapakita sa atin na talagang ginagawa tayo mga bobo at tanga at paniwalain ng baluktot na kasinungalingan, baluktot na katuwiran, lahat baluktot eh, di ba? Kaya ganun kabaluktot ang hustisya sa atin. Kaya bahala sila diyan. So, what's up mga karito? At ito naman po ulit Kuya Baet. At syempre, shoutout muna sa ating mga kababayan around the world at ang ating mahal na OFW. At of course, ang ating mga followers at ikaw. Yan. Shoutout po sa inyo. So, mga karito, ano, marami nag-send sa akin ng mga tungkol do sa hearing na nangyari sa paghaharap ng yung na-dismiss na pulis, yung nag-trending at saka yung siklista, ano, sa Senado, sa Congress. Grabe mga karito. Hindi mo na alam kung ano ba ang paniniwalaan natin at hindi natin alam kung sino ba ang mga nagsasabi ng totoo, pero mas nakakalungkot. Ang laki ng nalungkot ako dito na sa nangyaring ito, no. Dahil yun nga, parang ayaw na magsampa daw ng kaso nung siklista at nandun din yung anak nila. Kung mga updated natin diyan mga kariltok, ano, kung updated kayo sa Senado o di kaya sa Congress na hearing, ano. At wala eh, mabubwisit ka lang mga kariltok talaga eh. Kaya yung mga umiinom ng maintenance ng ano ng high blood bago natin panoodin 'to, inom na muna kayo mga ka-real talk. Talagang ibang klase ang nangyayaring justice sa atin ngayon. Talagang minsan gusto natin ng justice, gusto natin ng hustisya, pero yung mga gustong yung kailangan ng hustisya ay ayaw ng hustisya, 'di ba? Pero sana naman kung ayaw nung si Kuya Siklista na magsampa ng kaso, eh sana yung sa ginawa naman niya na sa public eh ginawa ni Mamang Ili Gonzales, ano? Sana ay mapaparusahan naman 'yon, ano. Kasi nakakalungkot na lamang dito na parang nakikita nating dadalhin sa Senado, dadalhin sa Congress and then ano, bulgaran lang and then wala na. Ganun lang. Puro nagsisinungaling kung awan ko kung ano to, ano, kung kahit sino mga ka hindi maintindihan tong hustisya na ganito, ano. Pero syempre, panoodin natin tong binalita ng UNTV, ano, may mga punto by punto dito. Yung mga hearing hindi ko na tinapos kasi walang saysay mga ka yung mga hearing sa Senado at saka sa Congress, ano. Uh, hindi ko alam kung bakit pa binibigyan ng hearing ito, no. Pa in-interviewan ni Katunying yung ano yung na-dismiss na pulis. Tapos on the next day, naglagay siya nagkita yung dalawa nagkapatawaran. Ewan ko kung anong sistema dito at bakit si Katunying, ano. Hindi natin malaman talaga kung anong meron dito nangyayaring kalokohan sa likod nitong mga interview na to, ano. Nagugulat din ako eh kay Katunying eh. Parang ewan ko. Bahala na kayong humusga mga ka-real talk. Pero sa nakita natin, sabi ko na nga ba eh. Nung mag-post si Katunying ng picture na yon, sabi ko tapos na to. Wala na to. Kumbaga parang naareglo na, 'di ba? So bago natin sa haba na nating intro, i-play na natin to mga ka-real talk. So let's go. Arlene, ano ang napag-usapan sa pagdinig at ano ang resolusyon mula sa insidente? Monica, magkaiba nga yung naging paglalahad ng dismissed police na si Wilfredo Gonzales at ang siklista na si Alan Bandiola sa insidente noong August 8 kung saan nauwi nga sa pagbunot at pagkasa ng baril ang dapat sana'y simpleng hindi pagkakaunawaan sa trapiko. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, unang ipinakwento kay Bandiola ang nangyaring road incident sa Quezon City noong August 8. Binabaybayan niya ang welcome rotonda nang bigla umanong pumasok sa bike lane ng isang kotse. Tinapik niya umano ito ng 3 beses para makuha ang atensyon ng driver na nagigit-git na siya sa bike lane. Pinalampas na umano niya ito nang makitang mainit ang ulo ni Gonzales nang una silang nagkatapat. Ngunit hinabol umano siya nito kalaunan sa Quezon Avenue kaya niya nabangga ang gilid ng kotse. Doon na umano bumaba si Gonzales kung saan nangyari ang viral na komprontahan. So wala pa akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasahero na nag-aabang ng sasakyan. Nabangga ko na yung... So, ewan ko lang mga ka-real talk, ano, sa mga siklista, no. Totoo naman siguro yun na pag ikinagigit-git niya, pwede ka nang
tumapik ng kotse para malaman ano na may bisikleta. Siyempre hindi naman motor yung dala-dala noon at bike, di ba? Sa motor natin. Gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. Dito sa kwento ni kung napanood niyo ng buo yan sa hearing yung kwento ni Kuya Siklista malambot para dun sa para kay Mamang Pulis, no? At napupuna ko dito, real talk mga ka-real talk, napupuna ko dito is parang talagang areglo na sila. Kasi kung galit ka pa o di kaya gusto mong hindi ka magbibigay ng kaunting kumbaga paggalang. Totoo 'yan. 'Yun ang realidad eh. Kaya lang dito sa mula umpisa sa kinuwento ni Kuya Siklista doon ramdam ko na wala na talagang parang na 'yan, wala na, tapos na. Parang ganoon 'yun. Tanggap na niya. Oh, 'di ba? Pero kung tutuusin, siyang arabyado dito. Pero yun, panoodin natin, tuloy natin mga ka-real talk. Kung sino man mga nakapanood at nakapuna ng ganun, yun na rin po yung napupuna ko. Ganun po yun. Nalungkot ako kay Kuya Siklista. Yun lang. Doon sa mga sinabi niya sa Senado. So, tuloy natin. Sinabi nitong pinagmumura umano siya ni Bandiola. Pagtayo ko sa kotse ko, nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ako ng PI eh. Sabi niya, PI, ka. Bigla kang pupreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Sandali ha? Sabi ko daw sa kanya ng Wala po akong sinabi. Wala po, Your Honor. Wala. Kung mayroon pong bumangga sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kwento pa ni Gonzales, sinuntok umano ni Bandiola ang bubong ng kanyang kotse, dahilan para mayupi ito. Pero kwestiyon ito ng ilang mambabatas dahil batay sa ilang larawan ng insidente, makikitang walang suot na glove ang siklista. sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, may mga knuckles po, in plastic. Wala pa akong gloves. Ayun po, ilan Mr. Chair. Kasi po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Tinatanggal niya po nung tumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pa bubunot eh, oo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang hindi mo magkailangan yan sa bisikleta. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. So yun mga kanilito, wala. Talagang na lang to. Kumbaga, wala na. Papogian na lamang. Ang daming yung pagsisinungaling ni Sir Willie Gonzales, dahil may mga picture na pinakita na wala naman talagang guantes o walang gloves yung siklista, talagang na lang to, parang show na lamang ang nangyari dito sa hearing na to. Hindi ko na lang alam sa kanila kung anong kaso pa o may kaso ba yung si Sir Willie, sana at parang maanuhan, pero yung sa siklista tapos na siguro, no? So tuloy pa natin rito. Kay Gonzales at wala na rin anya siyang sama ng loob sa dating pulis. Humingi naman ng tawad si Gonzales sa kanyang ginawa sa siklista. Paliwanag niya, dinipensahan lamang niya ang sarili at nadala lamang umano ng galit. Humingi po ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Sa lahat-lahat ng nagawa ko po mali. Wala po kaming ni Mr. Bandiola. Nag-iwalay po kami na maayos. Hindi ako na po magbaril. Ayan, very good. Ikaw ba, sa iyong pananaw, sa tingin mo ba dapat kang managot sa batas? Opo, may kasalanan po ako nagawa po. Inaamin ko po yun. Tingin ng mga senador, tila may anger management problem si Gonzales matapos isiwalat ang iba't ibang reklamo na kinaharap nito gaya ng grave threat at frustrated homicide. Napuston din ng mga senador kung paano nakalusot sa PNP na nabigyan pa rin ng gun license si Gonzales kahit na 2 beses na itong na-dismiss sa serbisyo. All his cases were dismissed. So paglabas doon sa National Police Clearance niya, which dala-dala ko po ngayon, nakalagay doon, no record. So nabigyan na po siya ng license and so with the permit to carry. Samantala, ito, real talk mga ka-real talk. Real talkin natin itong mga to. Tungkol doon sa mga dismiss na kaso. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. Na-dismiss na. Di ba? Tapos tinanggal na sa serbisyo. Tapos nakabalik ulit sa serbisyo. Di ba? Tapos nabigyan ulit ng lisensya dahil walang record. Ibig sabihin nyo, hindi ko masabi mga ka-real talk, hindi naman ako abogado. Ano yun? Pag yung nadidismiss ang mga kaso, wala kang record. Ganon. Yun ba yung gustong palabasin nila dito? Di ba? Nakakalungkot sa mga kapulisan na sila na naman lagi ang nagtatanggol sa mga kabaro nila, di ba? Actually, do sa hearing sa Senado, sinabi nung siklista do sa pulis na unang dumating na responde doon, may baril. Tapos tinanong nung pulis, wala daw. O wala na, walang baril. Di wow. Ganun bang mga katanga, mga pulis? Di ba? O dito ay ang tanong lamang talaga ay palakasan. Kasi nakakalungkot mga ka-real talk, ang nagsasabi yung siklista may baril. Hindi man lang tinanong yung mga nandun na mga witness, may baril nga ba to?
Ganun bang mga pulis po mong umano? Diba? Tapos sasabihin walang barel, maniniwala na sila. Pinahaba-haba nyo lang yung kwento na walang pupuntahan. Yan ang nakakalungkot sa hustisya sa atin. Pero anyway, sige, tuloy natin. Itinanggi naman ng dating hepe ng Quezon City Police District na si Police Brigadier General Nicolas Torre na nagkaroon ng special treatment kay Gonzales. Talaga bang pinaboran mo si Mr. Willie Gonzales dahil dati siyang pulis? Kaya inakomodate mo doon sa opisina mo at pinapapresco mo pa kasama ka. No, sir, because I really don't have any reason to do so because I don't know him and that's the first time I met him, sir. Diyos ko naman! General Torre! Ay, my God. Di ba? Yan ngayon mga karito, paano kayo hindi ma-high blood? Ngayon, sinabi niya, hindi niya kilala, bla bla bla, walang treatment na special treatment. Anak naman ang. Hindi mo na alam kung kanino ka maniniwala mga kariltok talaga eh. Ganito ba naman talaga? Gusto nyo ba kaming talagang gawing tangang manonood? Gusto nyo ba talaga kaming bobohin ng mga manonood? Ang mga taong bayan, gusto nyo paniwalain sa mga baluktot nyong baluktot nyong dahilan? Di ba mga kariltok? Real talk lang. Kahit panoodin natin yung ginawa ni General Torre na press con kasama si Sir Willie Gonzales, kitang-kita ang pagiging bias nyo. Kaya nga binash ka ng taong bayan ng mga netizen bilang general doon, di ba? Okay, no? Yun ang nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Wala na. Ganyan na lang uusad ang hustisya sa atin. Yun ang masakit. Talagang, ewan ko Tuloy pa natin. Monica, ayon nga kay Bandiola ay napatawad na niya si Gonzales at wala na raw siyang balak pang magsampa ng anumang reklamo sa kabila ng mga naging alegasyon nito sa pagdinig ngayong araw. Ito na nga Monica yung una at huling pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng insidente. Isa sa mga pinag-aaralang rekomendasyon ni Senator Ronald De La Rosa na siyang chairperson nitong Senate panel ay yung pagpapasa ng isang special law na anti-road rage bill kung saan maaari pa rin maparusahan yung mga masasangkot sa away kalsada kahit na walang private complainant. Sa ngayon Monica, ayon kay Senator De La Rosa, isa sa maaaring pag-aralan ng PNP o maaaring gawin ng PNP ay itaas yung isinampang kaso na alarm and scandal sa mas mabigat na kaso at may mas mabigat na parusa gaya ng grave threat at frustrated homicide. At yan munang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Harding Delgado. Dito natin tapusin yung video. Dito na rin naman natapos. Ayan. Anong silbi ng hearing nyo sa Senado? Anong silbi ng hearing nyo sa Congress? Kung kami mga taong bayan na umaasa na magkameron ng leksyon ang isang dating pulis na abusado, na ginagamit ng kapangyarihan, ganyan na lang. O di parang wala rin. Kasi si Kuya Siklista, hindi na daw magsasampa ng kasos para sa kanya, tapos na rin ang hearing sa Senado. Nagsayang lang kayo ng oras, nagsayang lang kayo ng pera. Di ba? So, may dahilan siguro si Kuya Siklista, mga kariltok. Mayroong mga dahilan yan. Unang-una, siguro para sa seguridad niya at ng pamilya niya. Isa yun. Pangalawa, siyempre, mahirap ang may kaaway, lalo na may kapangyarihan. Diba? At pwedeng pumasok din sa utak natin, mga kariltok, na baka nagkaareglohan sa bayaran. Hindi mawawala yan. Diyos ko, para naman tayo mga kahapon pinanganak pag hindi natin alam yan. In a way, sige, kung binayaran at malaki ang binayad, okay na rin. Sige. Tanggapin natin. Tanggapin ng ni Kuya Siklista, kung meron man. Pero, yun hindi natin malalaman yun Pero yun ang pwede natin pagdudahan. Yan ang realidad. At hindi lang nga ngayon yan. Diba? So maintindihan ko siya sa punto niyang yun. Ayaw niya na magsampa ng kaso, ganyan-ganyan. Sige. Kasi may mga part na bagay, mga kariltok, na pwede nating maintindihan. Katulad na lang yung sa seguridad ng kanyang pamilya, sa seguridad niya. At mahirap talaga, sa totoo lang, ang mayroong kaaway. Diba? Close topic na dito kay Kuya Siklista. Ang masakit lang doon, mga kariltok, ang taong bayan, ang mga netizen, at marami sa mga vlogger na ipinaglaban si Kuya. Naging boses dito sa social media. Si Kuya Siklista tapos ganun na lang. Ayaw na niya. Tapos na ang Okay. Maintindihan ko. Naintindihan din sana maintindihan din ng iba at ng ating mga netizen. Ganun talaga mga kariltok. Ang mahalaga doon, ipinaglaban natin at isinigaw natin sa buong bansa. Hindi lang sa buong bansa, sa buong mundo. Na kung sino ang mali at sino ang tama. Di ba? Ngayon, ito kay Willie Gonzales, humingi na sorry at ayaw na daw magbarel. Sige. Nakatuto kami dyan na hindi ka na magbabaril. Pero once na nagkameron ulit ng baril yan at meron pang lisensya, sino pwedeng sisihin natin dyan? Yang mga kapulisan. Di ba? O ngayon, kung bakit kayo nasisilip ng mga kapulisan, kasi yan ang pinapakita nyo. Palakasan dito nakikita.
Kita nyo nga, si Katon Ying, nagbigay din ng interview, ganyan-ganyan. Ang sabi sa comment doon sa kanyang interview ng mga netizen, magkano ang binayad sa iyo, Katon Ying? Oh. Bakit sa iyo, Katon Ying? Oh, di ba? Pwede kang mag-isip ng ganun. Dahil after next day, magkaayos na. Tapos na ang usapan. Di ba? Dapat nga, hindi na dumating sa Senado eh. Oh. Oh, ngayon, sabi sa balita, hanggang ngayon na lang ang hearing. Paano naman yung isang pulis na rumusponde na hindi nyo natanong kung bakit hindi tinanong kung may baril o wala? Wala na. Finish na. Di ba mga kariltok? Yan ang makikita, yan ang pinapakita ng karamihan na hustisya na ginagawa sa atin. Kaya nakakalungkot na walang nangyayari sa mga hustisya na dapat binibigyan ng hustisya. Ngayon, ito, pag natapos na ito, mga kariltok, wala na. Limot na yan. Babantayan ba yan ng senador? Babantayan ba yan ng Congress? Doon sa kasong mangyayari sa kanya? Ay kung ilan nga na-dismiss na sa kanyang kaso? O, di ba? Talagang real talk to. Yun ang katotohanan. Anong matututunan natin dito? Wala. Wala tayong matututunan dito dahil lahat yan, puro na lang naging hustisya, naging walang kwenta. Yun mga kariltok. Yun ang masakit. Dahil dito pa lang, nakikita natin na talagang walang hustisya na mangyayari. Dahil mismo yung yung mismong kinasahan ng baril, wala na. Tapos na sa usapan eh. O, di ba? Di ba ganun katindi ang real talk mga kariltok. Di ba? Minsan kailangan nating intindihin kahit hindi natin maintindihan. Sino ba naman tayo mga kariltok na pwedeng, hindi, kasuhan mo kuya. Ay ayaw na nga ni kuya siklista eh. O, di ba? Wala. At alam ko, pakiramdam ko, darating at darating pa rin yung mga ganyang sistema. Kung ano man maging kaso kay Ka Willie, sana mabigyan ng kahit kaunti man lang na leksyon. Tsaka halatado naman mga kariltok, pinagulo-gulo na nila ang kwento. Yung isa nagsisinungaling, halos nga lahat nagsisinungaling eh. Oh, yung siklista na lang siguro nagkwento ng tama, pero ang pagkukwento niya is wala na, parang na lang yun. Parang lumabas na lang sa boses niya. Bigla akong nanghina para kay kuya siklista. No? Pero pwede kong maintindihan talaga. Kaya paano nyo papanoodin ang isang Senate hearing at Congress hearing kung ganyan lang ang nangyayari? Di ba? Mga senador, mga congressman, baka naman pwede nyo kami pasiklaban. Pabilibin nyo naman kami mga manonood at saka yung mga netizen at saka mga taong bayan. Wala eh. Puro kayo salita. Puro kayo ganyan. Tapos bukas tapos na pala. Wala na, yun ang una't huling hearing. Tama lang yun. Gagastusan nyo lang ang walang kakwenta-kwenta. Dahil sa tingin ko, itong nangyaring ito, wala nang kwenta yan. Nag-trending man yan, pero hindi natin inisip kung ano ang tama at mali. Kung anong dapat na kaparusahan kahit umurong si kuya siklista. Diba? Yung sana makita namin ng gilas yan. Wala, pag yan natapos na, wala na. At sana, wag dumating ang panahon na magkameron ulit yung kaso yan si Sir Willie Gonzales, na ganyan din, na may baril. Lahat kayo sisisihin namin. Diba? Kaya na ako mga kariltok. Ganyan talaga ang usapang hustisya sa atin. Nagsinimula niya yan na talagang siguro matatapos ang administrasyon, walang hustisya sa atin. Kahit anong gawin. Yan ang masakit doon. At hindi na bago yan. Ganyan na lang yan. Ngayon, dahil nga lang medyo tatamaan ka, dahil yung mga netizen at yung mga taong bayan, ipinagsigawan, ipinaglaban, binash si General Torre, binash itong si Sir Willie Gonzales, pinagtanggol ang ating siklista. Pero in the end, siklista rin pala magsasabi, ayaw na magsampa ng kaso. Tapos ang usapan. Di ba? Kaya minsan talaga nakakalungkot yung sa realidad mga kariltok, kaya talaga nakakalungkot na may paglalaban ka tapos bigla kang bababa. Kaya nga yung ganun talaga eh. Wala tayong magagawa sa ganung sistema. Pero ganun talaga. Tanggapin natin. Move on. So, di ba? Yun lang mga kariltok. Dito sa anong kasong to, wala na tayong matututunan dito. Ayokong matutunan ang walang paninindigan. Ayokong matutunan ang walang isang salita. Di ba? Hindi ko pa ayokong ipaano sa inyo na may natutunan tayo dito walang prinsipyo. Di ba? Hindi. Ayokong matutunan natin dito na walang nangyari. Walang kwenta. Oh. Sinayang lang ang pera para sa hearing na yan na in the end, close. Tapos ang usapan.
Walang paratang na dapat doon sa ano, gagawa pa daw sila ng batas para sa paratang na 'yon. Ay di wow, galing nyo. Yun talaga. So sana may batas na diyan para sa susunod. Sa lahat ng mga involved dito, nakakadismaya lamang, di ba? Kumbaga halos yung mga ibang vlogger siguro at yung mga ibang mga netizen halos kumbaga sa comment section, halos makipagpatayan na sila sa comment section para di ba? Tapos walang pupuntahan at walang matututunang aral tayo. Ang hirap kunin yung ganung aral, ano? Kasi ang pwede nating matutunan dito, dapat mayroong kang paninindigan, prinsipyo sa sarili at tapang. Dahil ikaw ang nasa tama. Di ba? Yun lang yun. Yun lang mga karito. So, ito na naman po ulit si Kuya Bayet at ang laging sinasabi, magkikita po tayo dito sa apat na sulok ng kamerang ito. At lagi pong tatandaan, keep safe and stay healthy po. Bye-bye.